Narito na ang pinakamainit na balita ngayong araw. Handa na rin po sa Brigada Eskwela ang isang eskwelahan sa Maynila at may unang balita live si James Agustin. James, ano mga handa nila ngayon? Maris, good morning. Sama-sama yung mga mag-aaral, magulang at kanilang mga guro sa pagsisimula ng Brigada Eskwela dito sa Rosauro Almario Elementary School sa lungsod ng Maynila. Bago mag-alas 7 na umaga na magsimula ang parada hudyat ng pagsisimula ng Brigada Eskwela 2026 na may temang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Inikot ang ilang kalsada para hikayatin ng mga magulang na makiisa sa paglilinis ng mga classroom bilang paghahanda sa pagbubukas ng school year 2026 to 2027. Ang Rosauro Almario Elementary School ang may pinakamaraming bilang ng mga mag-aaral mula sa kindergarten hanggang grade 6 sa lungsod ng Maynila. Sa darating na school year, mahigit 8,000 pa rin po ang inaasahan na mag-aaral. Ayon sa principal na si Mrs. Belinda Dionisio, posibleng mabawasan daw ito ng kaunti kumpara noong nakaraang taon dahil sa nangyaring sunog sa Parola Compound kamakailan. Wala naman daw kakulangan pagdating sa classroom dahil may 277 na classroom ang paaralan. Patuloy din ang enrollment at orientation sa mga magulang para sa implementasyon ng 3-term calendar sa darating na school year. Meron pa rin pong lilinisin, at least kick-off kasi namin ngayon. So lahat po ng aming mga teachers at aming brigada staff ay naglilibot-libot para encourage po yung mga magulang para makiisa sa amin sa brigada. Samantala Maris, katatapos lamang nung parada at nakabalik na dito sa Rosauro Almario Elementary School yung mga nakiisa dyan at nagsimula na rin po yung kanilang programa. Patapos yung programa, isisimula na yung paglilinis dun sa mga classroom. Yan ang unang balita mula po rito sa lungsod ng Maynila. James Agustin, GMA News. Balik po tayo dito sa President Corazon Aquino Elementary School at dito ho tayo uli sa isang classroom. Gaya ng nakikita natin dito, yung mga magulang po ay nagtutulong-tulong dito sa paglilinis ng mga silid-aralan. Gaya nitong si tatay na nagpipintura. Talaga namang kailangan ng pinturahan yung pinaka-wall dahil ang dami ng drawing. Yan. So, si tatay po meron na hong napinturahan ngayon. Tayo niya yung pintura, dala nyo? Apo. Dala niyo po yan. Opo. Tatapusin niyo ba to? Opo. Oh, kayang tapusin ngayong maghapon? Opo, kaya po. Ayan. Taon-taon yung ginagawa? Opo. Ayan. Kailangan talagang pinturahan. Ano Opo, po? para maganda ho yung... Para maganda, maliwala sa mga estudyante. Alam mo, medyo ano sila. Tapos naman, ito yung iba, may mga dala silang mga basahan. O kita nyo yung difference ng nawalisan at napunasan kumpara sa hindi. Di ba? Talaga humadumi. Kaya talaga kailangan yung Brigada Eskwela. Si Nanay, alin yung... Nakita ko, nag-ano ka dito ng wall, ng dingding. Opo, para po matanggal naman kahit papaano yung mga dumi. Marami na mapinturahan. ano yung difference nung napunasan na? Maayos na po siya kasi para mapinturahan, malinis po siya. Bago pinturahan, Opo, ano kailangan muna? matanggal po yung alikabok para po nakasunod na yung magpintura. So, dala niyo yung basahan? Opo, dala po namin yung mga basahan. Ayan, nakakatuwa naman yung mga magulang talaga na nag-aabala para ho doon sa ano. Si ate naman, nililinis niya yung electric fan. Madumi ba? Opo, madumi po para malinis po Oo, pag start ng klase. Gagamitin ho yung electric fan di ba? Ng mga estudyante, ang init ho kasi ng panahon, so kailangan malinis yung mga electric fan. So, ayan, mga simula lang ho ng ginagawa nila dito yan. At yung iba naman, eto ho, nagwawalis, nagpupunas. Nakita din natin, may mga pusa ho dito. Anong gagawin doon sa pusa? Aalisin niya pagka nag-start na klase. Aalisin po yung pusa. Aalisin po ang pusa para hindi makaano sa mga bata. Makakalmot, makakagat. Ano po? Oo, mga ano yan, mga stray cats. So, yan. So, yan yung ilan lamang sa mga ginagawa ng mga magulang dito sa President Corazon Aquino Elementary School. Kaugnay ho ng pagsisimula ng Brigada Eskwela. Actually, dapat ho mayroon silang parade. Kaya lang bumuhuso yung malakas na ulan. Kaya minabuti ho ng mga magulang dito na magsimula na sa kanilang paglilinis. Although pinag-uusapan pa nila kung itutuloy yung kanilang parade para sa kick-off ceremony nitong Brigada Eskwela. Ando doon ho yung mga estudyante, mga nakaano ho sila para doon sa kanilang banda. No? So, tuloy-tuloy po yan at dito lang po sa President Corazon Aquino Elementary School, isa lang sa mga paaralan nagsasagawa ng Brigada Eskwela ngayong araw nito hanggang sa Biyernes ho yan dahil nga sa pagbubukas ho ng klase sa darating na Lunes. Ayan. Kaya kailangan na malinis na at maayos, ligtas ang mga papasukang eskwelahan ng ating mga mag-aaral. Samantala, hindi lamang po dito sa Quezon City nagkakaroon ng
kailangan pag-aayos ng mga paaralan. Problema pa rin po ang kakulangan ng silid-aralan sa maraming eskwelahan sa bansa sa pagbubukas ho ng klase sa Lunes. Ayon ho sa DepEd, 9,000 classrooms ang inaasahan nilang matatapos ng DPWH ngayong taon. Ito po ang unang balita ni Von Aquino. Isa sa may pinakamalaking populasyon ng mga estudyante sa Quezon City ang Commonwealth Elementary School. At sa paparating na school year, nadagdagan pa ang mga nag-enroll sa kanila sa kindergarten. Sa taya ng pamunuan, naabot sa 7,000 ang kanilang mga estudyante ngayong pasukan. Dahil dito, kinakailangan pa nila ng 2 silid-aralan. Sa ngayon, ang classroom-to-student ratio nila ay 1:20-25 sa kinder. 1:35-40 sa grades 1, 2 at 3 at 1:40-45 naman sa grades 4, 5 at 6. Meron po kasi mga rooms na maluwang, big rooms. Na kung i-divide po yun, magkakasya po yung 20 kinder pupils saka another 20 dun sa kabila. There's a division. Kaya kasya po yung 40 pupils, kinder pupils sa isang classroom. Sumulat na raw sila sa Department of Education para tayuan na lang ng gusali ang kanilang covered court. Hiling din nila na mabigyan ng laptop ang kanilang mga guro at mabigyan sila ng TV para makatulong sa kanilang lectures. Paggawa ng partition sa mga classroom din ang solusyon ng Bagong Silangan Elementary School na may pinakamalaking bilang ng mga estudyante sa Quezon City. Halos 9,000 ang kanilang enrolled students. Ang kanilang classroom-to-student ratio, 1:35-45 at 1:50. From grades 1 to grade 3, most of their classroom are partitioned. Pero yung grade 5 and grade 6, standard classroom yon. Ito yung covered court ng Bagong Silangan Elementary School na naisana ng kanilang pamunuan na makonvert bilang multipurpose building. Kapag daw kasi nangyari ito, magkakaroon sila ng 12 karagdagang classroom na makakatulong nila para naman mabawasan yung dami ng mga estudyante sa kada silid-aralan. Kulang din daw sila ng 5 guro, pero nag-commit na nila ang DepEd na bibigyan sila ng karagdagang guro. Habang yung teacher ay wala pa, ang ginagawa namin ay nag-a-assign kami ng mga special teachers to handle those on leave or nakatransfer ng mga teachers. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DepEd kaugnay sa mga pangangailangan ng mga paaralan. Pero nauna na nilang sinabi na 9,000 classrooms ang inaasahan nilang matatapos ng DPWH ngayong taon. Ito ang unang balita. Von Aquino, GMA News. Bumaba ang presyo ng ilang klase ng isda sa Pasig Mega Market. Price check tayo sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ, magkano ang ibinaba ng presyo? Marias, good morning. Ito nga ang tindi ng init nitong mga nagdaang linggo. May maganda rin naman na palang dulot sa merkado. Dito sa Pasig Mega Market, ang presyo ng mga isda bumaba ng 10 pesos hanggang 80 pesos. Nitong mga nakaraang linggo, malaki ang ibinaba ng presyo ng mga isdang itinitinda rito sa Pasig Mega Market. Ganito raw talaga tuwing tag-init ayon sa mga nagtitinda. Ngayon po yung nagdadaan mga araw na sobrang init, kaysa abutan ng biglang aambon, tinatawag nila na patay sa tubig. Kaya ang ginagawa ng iba, hinaharvest o agad ng maaga kaysa abutan ng pagkamatay. Sa init ng panahon yung mga isda po, umaangat pa sila sa dagat eh. Kumbaga, kaya sa nagiging dagsa. Kaya mababa po presyo ng mga isda. Ang kada kilo ng tilapia mabibili sa 140 pesos na dating 150 pesos. Ang bangus, 220 pesos mula sa nooy 240 pesos. Ang galunggong, 240 pesos na dating ibinebenta sa 260 pesos hanggang 280 pesos. Ang tulingan, 240 pesos din mula sa 280 pesos hanggang 300 pesos. At ang alumahan, 260 pesos na lang ngayon na dating 300 pesos hanggang 320 pesos kada kilo. Mabibili naman ang dalagang bukid at hasa-hasa sa 360 pesos ngayon mula sa nakaraang presyo na 400 pesos.
Bumaba ng 40 pesos ang pampano na ibinebenta na ngayon ng 400 pesos kada kilo, habang ang kada kilo ng talakitok nasa 480 pesos mula sa dating presyo na 560 pesos. Ang pagbaba ng presyo ng isda, ramdam daw ni Aaron na arawang namamalengke. Gagawin ko rito, pupugtuin yung papakuluan mo sa suka, bawang, asin, paminta, tapos saka ipiprito. As per the price, medyo bumaba naman talaga. Mariz, ayon pa sa mga nagtitinda, oras na pumasok ang tag-ulan, maghanda raw ang mga mamimili sa posibleng muling pagtaas ng presyo ng mga isda. Sa tansya nila, sa Hulyo yan hanggang sa Vermonts. At yan, ang unang balita mula po dito sa Pasig City. EJ Gomez, GMA News. Alas 7 po mamayang gabi ang deadline kay Vice President Sara Duterte para sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Sabi ng isa sa mga abogado ng bise, hindi patiyak kung pupunta ba sila sa Senado para magsumite o ipadadala na lang via email ang kanilang sagot. May unang balita si Jonathan Andal. Handa na ang ipapasang sagot ng defense team sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isa sa mga abogado ng bise na si Atty. Michael Poa, magpapasa sila ng sagot sa mismong deadline ng Senado na impeachment court. Pero hindi pa nila masabi kung personal silang pupunta sa Senado o ipadadala na lang sa email ang kanilang sagot. Sa media advisory ng Senado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, hihintayin ang sagot ng bise, kaya mas maghihigpit ng seguridad sa Senado. Sa gitna nito, itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano na tungkol sa impeachment trial, ang panukalang payagan ng mga senador na makilahok at bumoto online. Wala pong katotohanan na yung amendment ng rule na to ay nakaugnay sa amendment sa rule sa impeachment. Bakit po? Unang-una, inadapt na po namin yung rule sa impeachment. Pag binago namin yun, ipapublish pa, tatagal pa po yun. Sa July 6, sisimula ng paglilitis kay Duterte. Para matiyak ang seguridad sa Senado, oras na magsimula ng impeachment trial, nakikipag-ugnayan ng NCRPO o National Capital Region Police Office sa OSAA o Office of the Sergeant at Arms. Regarding po dun sa paglalagay natin ng barrier, magdidepende po yan sa magiging koordinasyon po natin sa loob ng Senado. Sa ngayon po, ang nilalagay na lang po natin is yung ating mga personnel na para ma-ensure po na kahit na may mga dumadating po or may mga ralista na nagkakatipon-tipon, ay maayos pa rin po yung flow ng traffic sa paligid po ng Senate. Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News. Nasilayan sa ilang panig ng bansa kagabi ang pambihirang blue moon. Ayon sa Pag-asa, bihira ang 2 beses na full moon sa isang buwan. Ang ikalawang full moon ay tinatawag na blue moon, gaya ng nakita ng mga taga-silang Cavite. Nasilayan din yan sa Kalibo, Aklan at sa Dao, Capiz. Kung mapapansin, tila mas maliit at hindi masyado maliwanag ang blue moon kagabi. Paliwanag ng Pag-asa, ang blue moon kagabi ay tinatawag ding micro moon. Nagkataong full moon pero nasa pinakamalayong posisyon ang buwan mula sa Earth. Nasilayan din ang blue moon sa ibang bansa, gaya ng kuhang yan sa Pamoson Temple of Poseidon sa Greece.